Hindi po kasi namin ine-expect na ganito kalakas yung hangin at pati si Dada hindi niya din ine-expect na masisira yun at kinaumagahan yun yung bumungad, sira-sira na yung binili kong cover ng tent. Nakaka-amaze ng pagdating ko, nakita ko, wow, maganda na. At dito na tayo nakatayo sa new project. Ayan. At dito na ipepesto yung hagdan. Am I really that much handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you are. So, hello, what's up mga kagani? It's me again, your one and only Dakwalag Gani. So, ayun mga kagani, I'm back. And, mapapansin mo mga kagani, new look ako. Kahit bagong gising, new look ako. May bangs na tayo and my hair is color black na. Kasi mas pinili kong ibalik yung dating kulay ng buhok ko kasi para nakaka-blooming sa sarili. Nakaka-blooming tingnan kahit di pa ako nanunuklay. Pero anyways, ano mga kagani, ang sadya ko talaga hindi yung hindi para i-inform kayo sa new look ko. I just want to inform you all na may bagyo na naman, which is the bagyong Nando. Hindi naman siya mag-ano dito sa Bicol. Kumbaga, ano siya? Saan nga mag-ano yung bagyong Nando ma? Sa Batanes naman daw, pero still it's a super typhoon. Makakaramdam tayo ng mga malakas na ulan at hangin. So, sa ngayon, ang update po natin dito sa harap ng bahay is inatake na pala ng malakas na hangin yung tent. Bumili kasi ko ng cover nung binili kong tent, yung 2x2. Maliit lang at nasira na pala yun. Ayan na, skeleton na din siya. And si Dada inaayos yung tent na pinagawa ni Kuya BF Vlogs kasi napakamahal niyan, kailangan ma-secure na hindi dapat masira. So yung binili ko, kakabili ko lang nun, hindi po kasi namin ine-expect na ganito kalakas yung hangin at pati si Dada hindi niya din ine-expect na masisira yun at kinaumagahan yun yung bumungad, sira-sira na yung binili kong cover ng tent. At hindi rin naisipan kasi nila Dada kagabi kasi maulan, malakas yung malakas yung ulan, kaya no choice, minantay na lang na maumagahan at yun na nga, bumungad sa kanila yung sira-sirang cover na, at saka hindi na rin talaga makakaano si Dada nun kagabi. Diba sabi ko malakas na yung ulan at dati nakakaano yun si Dada yung sige puntahan yun hanggat kaya ganon, inaalis yung mga dapat alisin. Kagabi kasi masama yung pakiramdam ni Dada. Actually ano na, ilang days na siya na may sakit, kaya ayun. Pero andun siya ngayon sa taas, inaasikaso na yung malaking tent kasi sayang din daw yun eh, kung masisira lang malaking gagastusin na naman. At saka pinapahalagahan din namin yung mga binibigay po ng mga sponsors namin, or keeps din yung mga binibigay nila sa amin, at ayaw din namin masira kasi grabe yung iginastos sa ganyan. Kaya ayun, andun si Dada at napapatulong siya dun sa kapitbahay namin. May bangs na ako mga kagani. I think it's okay naman. Maganda naman ako sa paningin niyo. Char. Siya nga pala mga kagani, nung isang araw wala ako dito kaya focus po tayo kay Dada. Siya yung nag-vlog dito sa new project at
Nasubaybayan nyo yung pagbaklas at nakaka-amaze ng pagdating ko, nakita ko, wow, maganda na. At dito na tayo nakatayo sa new project. Ayan. At dito na ipepesto yung hagdan. Huy! So, parang may nai-imagine ako. Parang gusto kong lagyan ng kwarto ko dun. Lagyan ng kwarto ko. Kasi medyo masikip na dun sa kwarto ko. At super dami na kasi nung mga gamit ko. Syempre, bumibili ko ng mga pang-display. Gusto ko din may mga collections. Pero, soon, magkakaroon din tayo ng malawak ng kwarto. Pero, I'm not saying that this is a new house. Abangan nyo na lang mga kagweni kung ano yung magiging resulta nito at kung ano talaga to. Nag-imagine lang ako na pwedeng lagyan ng kwarto ko dun. Ayan. So, abang-abang lang tayo. At nakaka-excite din na ma-i-update kayo kung ano talaga to. Pero mas gusto kong mapapaisip kayo at aabangan nyo itong mga vlogs ko. Itutok na muna natin yung camera kila Dada kahit dito lang tayo sa baba. Tinatali nila ng mahigpit. Parang bumili nga si Dada ng pantali niya. Hindi ko alam kung anong tawag. Dun sila. Siya yung nakatayo dyan sa semento. Di kasi makita yung isa. Lang. Dito tayo sa may tulay. Ayun o. Pero I think mamaya alisin na to. Baka masira pa. Kasi mga kagani, kaya tinatali na lang nila Dada. Kasi mahirap yan alisan ng cover. Kasi di namin alam kung paano baklasin yung ganong kalaking tent. Pero, yung plan B natin na itali na lang is for secured naman yun. May secure na safe din yun at hindi yun masisira ng hangin kasi pinasadya po natin yun, pinatahi at yung bakal sadyado yun, hindi yun masisira. Di ba ma? Kaya tinatali na lang nila Dada. Don't worry mga kagwen, hindi yan masisira ng mga hangin. ng napakalakas na hangin. Mamaya mag-a-update ako. At ang gagawin ko muna sa ngayon is mag-edit ng mga videos kasi 2 days absent na akong walang upload. So, I'll be back mga kagweni. Bye-bye! The next day. Yes, mga kagweni, I'm back! At hindi na ako nakabalik kahapon kasi maulan ba? Hindi, busy. Busy ko, tas mahangin din. So, ayan, may deliver na po ngayon. Dineliver ngayon yung ano yan da? Mga buhangin, mga buhangin. Mga buhangin. Da. Hawak-hawak ko si Sushi. Sushi, Dada muna. Magbibideo siya dun sa ilalagay na buhangin. First deliver buhangin para sa next phase nitong project ni Gwen sa harap ng bahay. Okay, ang next deliver niyan is grab. Preparation po yan sa susunod na gagawin dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Yan.
ako pagkais sa construction, kaya kailangan. Mga Gwini at inaano na yung binaba nila yung bakal na in-order kahapon. At medyo ginawa nilang diskarte yung bakal para hindi sila masyado mabigatan. Nag-iwalay nila. Kasi mabigat naman talaga yung bakal pag binubuhat. Kaya ayun, diskarte niya ng kargador kung paano may di-deliver yung materials na in order sa kanila. Buti. Yan. Bayin mo na. Bayin mo na. May ganun. Nagpatigbak itong 16mm yung pang poste ulit lagay sa poste, at yung ibang bakal na malaki ay hinalo din sa biga. Sa biga meron ding malaking bakal tulad dito. 16mm dyan. Hindi lang sa poste. Alternate yan. Hindi naman puro 16mm. At mga natapos na pang diskarga yung mga bakal na in-order ko hapon, at yung buhangin at graba ay nandun na din. Yung trabador na lang yung kulang, bukas sila papasok.